Hello Kathleen fans! Ito ha, confirm na nga mga kasembreros na isang brand itong si Ma'am Catherine at Sir Alden ng Tok. Tapos itong post ni Ma'am Aris, no, ay medyo cryptic at medyo nahihiwagaan ang marami dito mga kasembreros. So isa-isay natin yung ating mga items mga kasembreros. So pinakauna na nga rito, no, may bagong endorsement video pala si Ma'am Catherine ha, na i-publish or na-post mga kasembreros. So pinakauna na nga rito, itong Tok na isang grab food, no. Salamat sa nag-confirm mga kasembreros sa ating YouTube din, no. So ang Tok isang grab food mga kasembreros, and parang iniwan no Sir Daniel Padilla kasi ang dati daw pala na endorsers nito ay ang Kathniel mga kasembreros, no, buy one take one forever. So yung picture dito ay Kathniel pa, no, sa isang branch or sa isang dito franchise nila mga kasembreros dito nga sa isang mall. Tapos Kathniel, tapos Kath din na ulit mga kasembreros. So nakita natin yung connections. Nilalaro tayo sa lihim at saka sa secret na communications mga kasembreros ng Kath din. So dati Kathniel niya. So ang dami, no, ang daming ang daming endorsements dati na Kathniel. Tapos ngayon ay yung iba iniwan lang si Ma'am Catherine na endorser, tapos iniwan si Sir Daniel Padilla, tapos yung iba nalipat kay Sir Alden mga kasembreros. So ang cute nila sa yellow and black na ito mga kasembreros, no, ni Ma'am Catherine. Na vlog ko to kanina pero hindi ko kasi alam yung buong detalye. So yun nga, no, pasalamat din tayo na ito nga po mga kasembreros, no, Tok. So ang cute nilang tingnan mga kasembreros. Medyo wala lang ako nakitang recent na post about dito sa Tok mga kasembreros na ginawa ng endorsement video ni Sir Alden, pero it's happy to know, no, na sila po ay may isang brand mga kasembreros na kumbaga pa ng endorsement. And the next item natin mga kasembreros, ito nga, no, yung Nutri-Chunks. So ito yung parang pinaabang tayo ni Ma'am Catherine noong nakaraan, na sa vlog ko nga po ay parang may bago silang pasabog, no. So ito, no, yung Nutri-Chunks ay hindi lang siya dog food na pagmamayari nga ng San Miguel Corporation mga kasembreros. So ito po ay tawag dito, ulam na siya mga kasembreros, na tocino, parang beef steak at saka tawag dito, chorizo or longganisa mga kasembreros. So si Ma'am Catherine, naririnig mo ba na sabi dito? So it's Ma'am Catherine mga kasembreros ito, no. Hindi na naipakita ang mata, pero siya ito silog, no, ang sabay sabi dito mga kasembreros. Pure Foods, Pure Foods Pinoy Favorites mga kasembreros ang nakalagay. So congrats, no, kay Ma'am Catherine. So panibago na naman mga kasembreros. And then itong kay Ma'am Aris, nag-post siya, no. Sabi niya dito kay Ma'am Catherine mga kasembreros, parang she's wanting and she's desiring mga kasembreros na makapiling ulit si Ma'am Catherine doon sa Australia or kung saang lugar siya mga kasembreros ngayon. So parang lumipat kasi ng lugar ng bahay si Ma'am Aris mga kasembreros, na dito from Melbourne. Hindi ko lang alam kung saan, pero siguro sa Melbourne din siya, pero may specific location lang siya mga kasembreros. So tapos isa pang post ni Ma'am Aris dito ay my mind is here, tapos may mga tables mga kasembreros. Siguro siya parang dito may memories na nakapunta sila dito, tapos parang gusto niyang balik-balikan mga kasembreros, or ito yung dati nilang area or residence mga kasembreros, tapos kasi nga lumipat sila. So siguro homesick siya ng konti mga kasembreros. And then ito nga, si Ma'am Catherine. Si Ma'am Catherine talaga na parang bag dito. Ibang angulo kasi ito mga kasembreros dun sa dati nating na-post, no. Pero alam ko part ito ng kanilang pictures mga kasembreros na nakaraan, na kung saan yung bag dito na regalo ni Sir Alden kay Ma'am Catherine ay dala-dala niya. Tapos yung kulay blue na favorite color ni Sir Alden mga kasembreros ay suot-suot niya, of course.
Tapos naka-shade si soon to be Mrs. Fulkerson. Fulkerson, mga kasembreros. Sabi sa caption ni Ma'am Aris, I may come back my bestie. Sabi ganun. So parang gusto yung bumalik doon, tapos may sad na emoji, mga kasembreros. And then ito, nag-post din si Ma'am Aris, no, ng pagkain. Parang kakanin siya, mga kasembreros, no. Lechon paksiw pie. Meron palang ganito, lechon paksiw pie. Tapos si Giboy Fresh from Stable Cafe Bar, Hotel Canberra. Sa Canberra na pala sila. So Canberra, baka sa Canberra, mga kasembreros. So kasi ang Canberra ay part nito ng Australia, pero Melbourne ay parang Melbourne yata yung Melbourne yung dati nilang lugar, mga kasembreros. So ayun po. And then ito, next item natin, mga kasembreros, itong si Daddy Bay. Sobrang kulit, mga kasembreros, kasi nga ay andun sila sa Benito Farm sa Batangas. Parang may pinapakain siyang o parang may inalagaan doong parang peacock yata ito. Tapos nasa gilid siya ng swimming pool, mga kasembreros, doon nga sa cottage na kanila pong nirentahan sa San Benito Farm sa Batangas, mga kasembreros. So medyo limited ang pinopost ni Sir Alden sa kanyang Instagram na mga ganap niya doon, mga kasembreros. Siguro gusto niya talaga mag-focus at mag-enjoy. So salamat kina Riza at saka kina Angel at saka kina Daddy Bay, at nagpo-post din sila, no, ng kanilang mga ganap doon, mga kasembreros. So enjoy ang mga ang Fulkerson family, mga kasembreros. So sobrang nakukulitan din ako kaya sa mga post ni Sir Daddy Bay minsan, mga kasembreros, kasi para siyang bagets lang, mga kasembreros. So alam ko itong San Benito Farm, meron na talaga doong nakatira na mga peacock, mga kasembreros, as part of tourist attraction, mga kasembreros. So ito nga si Daddy Bay, no, talagang hindi mo isipin na bilyonaryo din itong si Daddy Bay, mga kasembreros, kasi simple lang at saka sobrang humble din, no, na tao. And then ito, yung isang Catherine admin, mga kasembreros, nag-post, no, ng hindi mo na yan. So ito muna pala, sorry. So ito na nagmumulto yung on this day, August 6 kahapon, nung nakarang araw, hindi ko nakita, mga kasembreros. So pinost ng isang Catherine admin, August 6 na on this day, tapos sa throwback, mga kasembreros, during Hello Love Again taping or shooting, mga kasembreros. So August 6 pa ito, naka-glasses si Ma'am Catherine, tapos naka-white si Sir Alden naman naka-black. So doon nga sa Canada. So hindi ko pa ito na-post kasi at nakita. Mayroon akong file, parang ibang angulo, mga kasembreros, pero yung petsa mismo nagka-countdown din at saka nagre-recall ng mga petsa ang Catherine admin, mga kasembreros. So ayun po. And then ito, nag-post ng isang Alden admin, itong naka-white jacket si Sir Alden, pero alam ko ito yung time na nag-invite siya sa London Barrio Fiesta, mga kasembreros. Naalala ko dito ito yung jacket na hiniram ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, during HLA days, kung saan nga siya ay nag-TikTok, mga kasembreros. Pero ito ay yung kamay, yung lyrics kasi ng kanta dito, sino yung lalaki na sobrang cute at saka sobrang ang galing magsalita, tapos tawag dito, cute na lalaki, tapos may white jacket, mga kasembreros, tapos yung kamay. Pero yung kamay na ito, hindi ito sa kanya, isa sa mga glam teams niya, mga kasembreros. If I'm not mistaken, si Sir John Vallier, yung kanyang dito, yung sa kamay na ito, mga kasembreros. So ito ay na-reveal niya rin, mga kasembreros, during their lie detector test, or parang yung kay Sir MJ Felipe nila na interview, mga kasembreros, dati, na kung saan sinabi ni Ma'am Catherine ay source of sabi ni Ma'am Catherine, source of income the citizen. Siguro na sobrang, ito yung sasabi ni Sir Alden na naubos yung kanyang timba, kasi sobrang naisip ko dito, nung time ng HLA, gastos ang gastos, kasi nga generous si Pops Alden, tapos syempre may gusto siya kay Ma'am Catherine. So dahil may gusto siya kay Ma'am Catherine,
Pati mga glam team, sige, pakain dito, pakain doon. Alam mo, libre, libre kaliwat kanan. So, hindi niya namalayan na naubos. Naubos na naman yung pera niya. Pero syempre, merong natira mga customers na konti nila. Pero yun, talagang binawi naman ng income at saka ng kanilang gross income mga kasombrero sa Hello Love Again. So, bilyones din yung kanyang siguro doon mga kasomberos, no? Saglit lang at tatanungin ko. Joke lang. Joke lang po, pinapatawa ko lang po kayo. And then last item natin mga kasomberos ito, nag-post ng isang Catherine admin, no? Na boto sa Catherine mga kasomberos ay itong picture ni Ma'am Catherine during A Very Good Girl. Tapos itong si James Reid nga mga kasomberos na kung saan may napapabalitang meron silang gagawin na serye. Pero abang-abang talaga tayo mga kasomberos kasi hanggat walang confirmation at formal announcement ay aasa pa rin ako na hindi siya. Sana si Ma'am Nadine Lustre mga kasomberos, please. Sana si Ma'am Nadine Lustre na lang. Alright, so next sa ating content items meron pa abang pa tayo, and today is August 8, 2025, Friday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito. Ang title, Danger of Ignorance. Mark 2:6-7, and some of the scribes or Pharisees were sitting there and reasoning in their hearts, why does this man, referring to Jesus Christ, speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? So, ito mga kasomberos, maganda siya, pero may kumbaga tama mga kasomberos kasi yung yung danger, yung panganib ng pagiging ignorante, yung panganib ng kakontian ng ating kaalaman mga kasomberos. So always remember na kapag tayo po ay mapakonti ang alam natin mga kasomberos, ay may panganib po yan. Let's say nagmamagaling tayo sa isang klase or sa isang debate or sa isang bagay, no? Kapag kapag empleyado tayo, tapos pinagawa tayo ng ganito, pinagawa tayo ng ating manager ng ganito, tapos nag-instruct siya, tapos pag nung tinanong ka kung okay na, naintindihan mo lahat ng proseso, tapos sabi mo oo, so hindi pala, tapos nung pinagawa sa'yo ay palpak, so damay-damay lahat, no? Nagalit ang boss, nagalit ang pinaka-boss, nagalit ang management, so nagalit ang supervisor mo. So, ganun ang danger is just one typical or small example mga kasomberos sa reality ng buhay na kapag tayo po ay kaunti yung ating kaalaman mga kasomberos ay delikado po siya. Okay? Yung ignorance kasi ay para kang mayabang, para kang nagsasabi na alam mo, pero hindi pala. So, ito yung scenario mga kasomberos na kung saan po ang mga scribes or mga Pharisees na kung saan ay tinuturing ng Biblia na relihiyoso, no? They know the words, no? Alam nila yung scriptures, alam nila yung kasulatan mga kasomberos from the time of Moses na tinatawag na Mosaic Law mga kasomberos, pero they didn't even recognize that Jesus Christ was the Messiah na dumating na pala at sa harapan nila, nakakausap nila ng physical mga kasomberos man to man, si Jesus Christ mga kasomberos na anak ng makapangyarihang Diyos, no? Nag-iisang anak ng makapangyarihang Diyos. So, ignorance, hindi nila alam mga kasomberos. They are intelligent, they're intellectual when it comes to laws, to batas mga kasomberos, pero when it comes to relationships and wisdom mga kasomberos na nagmumula sa langit, ay binulag sila, no? Ignorante sila mga kasomberos sa katotohanan. That is why they question God. So, ganito din po ang mangyayari mga kasomberos kapag wala po tayong pumapaalam, no? At saka kakaunti lang ang alam natin sa Biblia. For example, alam mo na namatay si Jesus Christ, okay? Alam mo na mali pala ang ganito, masama pala ang ganito, kasalanan pala ang ganito. However, kasi nga hindi mo alam ang consequences, hindi mo alam ang mas malalim na kasalanan, for example, yung pangangalo niya, which is very uso sa ngayon, no? Talagang partner dito, partner doon. They don't respect, no? They don't pay high respect and high regard mga kasomberos sa kasal. So, ang nangyayari ay basta nagkagustuhan kayo, basta nagmamahalan kayo, kahit na puro kasado na, no, may mga mapapananagutan na sa buhay, ay mas uunahin yung nararamdaman because hindi nila alam na merong judgment, no? Merong pahatol ang Panginoon mga kasomberos as noted sa Hebrews mga kasomberos. So, it's really important na magkaroon tayo ng papatanggalin at patayin natin yung ignorance mga kasomberos kasi nga
napakapanganib. Para kang nag-alaga ng isang ahas sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong buhay, na kapag lumaki yan ay ikaw rin ang tutuklawin. So kagaya ng pride, mga kasembreros. This passage takes place during one of the episodes in Jesus' ministry where he demonstrates his authority both to heal and to forgive sins. So yung scenario, imagine natin na si Jesus Christ ay was speaking sa mga tao sa paligid, especially sa scribes and kasama ang kanyang mga disciples. So yun ang kanyang sinasabi dito, na yung authority niya sa Mark chapter 2, yung kanyang power, yung kanyang stand, yung kanyang otoridad niya, mga kasembreros, na may kakayahan siya na magpagaling at saka magpatawad ng kasalanan. So yung mga tao ay nag-react, especially yung mga scribes or mga pariseyo, mga kasembreros. In this specific context, Jesus is teaching in a house, and a paralyzed man is brought to him by 4 friends. So ito yung time na dinala ng mga magkakaibigan, yung kanilang kaibigan na paralitiko, hindi na siya makatayo, mga kasembreros. Unable to get close due to the crowd, they lower the paralyzed man through the roof to bring him before Jesus. So binaba nila, kasi napaka-unusual nito, mga kasembreros. Actually, nakakatawa man siya na scenario na binutas talaga nila yung bubong kasi sa dami ng tao. Parang celebrity si Jesus Christ at that time. Maraming mga tao, especially kapag narinig ng mga tao ang pangalang Jesus, from village to village. Kapag narinig nila na andyan si Jesus, talagang ang mga tao nagtatakbuhan. So para siyang congressman or mayor talaga, mga kasembreros, or celebrity at that time. So but he was not there to perform. He was not there to be a performer, he was there to do the mission na naatas or inilagay ng Diyos Ama sa kanya, mga kasembreros. So ang ginawa ng magkakaibigan na ito, na kung saan ay meron nga silang best friend na na paralitiko, ay binutas nila yung bubong, at saka dito na nagsimula yung yung healing process at pagpapatawad ng Panginoon sa paralitikong ito. The scribes question who can forgive sins but God alone reveals a fundamental theological belief about the exclusive prerogative of God to forgive sins. So, kasi di ba ang Diyos lamang ang pwede magpatawad, mga kasembreros. Kasi ang paralitikong ito, wala namang kasalanan kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, parang unusual at saka hindi tama na bakit magpapatawad, Diyos ka ba? So, parang ganun ang tinasabi ng mga pariseyong ito or scribes nito. This concept is deeply rooted in the Old Testament. So Isaiah 43:25, na kung saan ay hindi na intindihan, mga kasembreros, yung katotohanan about kay Jesus Christ. And the scribes are understandably perplexed by Jesus' assertion. So Jesus, perceiving the scribes' inner thoughts, responds to these unspoken doubts. This demonstrates a divine insight and authority that transcends human understanding. It sets the stage for Jesus to make a bold declaration regarding his authority. So, talagang si Jesus Christ was audacious kasi wala siyang kinakatatakutan because he knew his authority. He knew his authority. He knew his power. He knew that he was the Son of the living God kasi alam niya kung saan siya, ano siya, at kung ano ang mission niya, mga kasembreros. So, he's the Son, he's the Messiah, na kung saan na hindi na-recognize ng mga tao, mga kasembreros. And to cut a long story short, ay yun nga, napagaling at saka, kasi tinanong din sila ni Jesus Christ ano bang mas kung paano ang mas madali ang but that you may know that the Son of Man has authority on earth. So, yun nga, talagang pinerform pa rin talaga ni Jesus Christ kasi he was unstoppable sa kanyang mission, mga kasembreros. The concept of forgiveness of sins by God is a central theme in the Old Testament. The passage for Isaiah 43:25 and Psalm 103 verse 12, God's gracious forgiveness is emphasized. Jesus, by claiming the authority to forgive sins, aligns himself with God's redemptive work. So, kung paano ni-redeem nila, mga kasembreros, and ni-remind ang mga tao na ganito ang aking power, ganito ang aking authority, but he was saying it with all humility pa rin, with all calmness, talagang kalmado ang Panginoong Jesus, mga kasembreros, kasi kapag alam mo yung sarili mo, kung alam mo yung stand mo, mga kasembreros, talagang kalmado ka lang, hindi ka mag-aalboruto na ganito. Kasi alam mo na ganun nga, mga kasembreros, and with all of his power, with all of his might, with all of his authority, mga kasembreros, he knew what he was doing even from the beginning, and why he was there, at saka pumunta siya dito sa lupa. Alam niya exactly, kung ano ang
simula, katapusan, ang simula, ang kalagitnaan at ang katapusan ng mapapagparito niya sa lupa, mga kasembreros. So in conclusion, ang Mark 2 verses 6 to 7, mga kasembreros, ay nag-capture ng kumbaga pa moment sa ating buhay at dapat na makalearn tayo, mga kasembreros. It sets the stage for a deeper exploration ng divine power at divine authority ng ating Panginoon when it comes to healing, no? Kung may mga problema ba tayo ngayon sa ating mga mental aspects, sa ating kasi yung sakit hindi lang siya physical it may be financial, mental or social, kasi broken relationship, nagkaroon ka lang hidwaan ng iyong pamilya. That's also illness, no, sickness, mga kasembreros, relationship sickness, so na broken or na dysfunction ang inyong family. So ganon, mga so let's pray and let's let's really delve, no, explore pa natin, mga kasembreros, ang healing power. And kumbaga pa, kailangan talaga natin magbasa at mag-aral ng salita ng Panginoon so that we will not be ignorant, no, sa salita ng Panginoon, kasi delikado at dangerous talaga, mga kasembreros. Sobrang mapanganib ang kawalan ng kaalaman at saka kulang na kaalaman, mga kasembreros, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, sinampo sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In His mighty and sweetest name, Son, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga surisan pa. Alam po. I love you.